ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Nagdesisyon si Ponggay na sumugod mag-isa sa lugar kung saan nagtatago sina Tanggol. Ang intensyon niya ay dakpin sila Tanggol. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na ang planong ito ay lubhang mapanganib para sa kanya dahil siya ay nag-iisa at alam niyang malaking kapahamakan ang maidudulot kung itutuloy niya ang laban. Minabuti niyang magbago ng isip bago pa mahuli ang lahat. Kaya naman, imbis na ipagpatuloy ang pag-atake, agad niyang ibinaba ang kanyang hawak na baril. Humingi siya ng paumanhin kay Tanggol dahil sa kanyang padalos-dalos na desisyon na subukan silang hulihin. Ipinaliwanag niya na napilitan siyang gawin ito dahil sa sobrang kahihiyan sa mga kapwa niya pulis. Ang kahihiyang ito ay dulot ng kanyang pagkakamali na pinatakas niya sila Tanggol. Agad namang mauunawaan nila Tanggol ang sitwasyon na kinakaharap ngayon ni Ponggay. Sa halip na magalit o maging masama ang pakikitungo, kinausap nila ito ng mahinahon. Ipinaliwanag nila na hindi sila dapat maging magkaaway. Ipinakiusap nila na mas mabuti kung magkakampihan sila dahil pareho lang naman ang gusto nila para sa bayan. Ibinahagi rin nila Tanggol na ang tanging hangad lang nila ay ang panagutin ng mga taong sangkot sa katiwalian at ang mga nagpapahirap sa mga mamamayan. Malinis ang kanilang layunin at para ito sa ikabubuti ng lahat. Sa ganitong paraan, ipinaunawa nila kay Ponggay kung sino talaga ang kalaban at kung ano ang tunay na laban. Dahil sa mga paliwanag at pag-unawa nila Tanggol, naliwanagan na si Ponggay. Nagdesisyon siyang tama ang kanyang gagawin at alam niya na kung sino ang dapat niyang tulungan. Ang kanyang napili ay walang iba kundi sila Tanggol at hindi ang gobyerno na nababalutan ng kasakiman sa kapangyarihan at pera. At yan ang aabangan natin. Bye!